Seryosong sabi ni Rosenda. Nawala ang pilyang mga ngiti na kanina lang ay nasa mukha nito. Nabigla si Tyrone. Ewan niya kung nainsulto siya o natuwa sa narinig. He grabs her closer to him. Pero hindi niya magawang tingnan at yun ang nakadagdag sa inis ni Tyrone. "Then huwag kang luluhod, kanino man," sabi ni Tyrone, then kiss her. Yes, hinahalikan ngayon ni Tyrone ng putatsying nakasama. And he is kissing her with such tender. Halik na may paggalang, pag-iingat. Isang bagay na hindi na sana niya gustong gawin pa. Isang bagay na ipinangako niya sa sariling hindi na ibibigay pa kanino man. Pero eto't nangyayari na naman. Dapat lamang na itigil niya ang lahat bago pa lumalim. Pagkumbinsin ni Tyrone sa sarili. Pero bago pa man tapusin ni Tyrone ang halik, tinapos na ito ng babaeng bayaran. Tama na sir, baka masyado kong magustuhan niyang halik mo. Magsumiksik na lang ako sa compartment mo. Biro ni Rosenda. Pero totoong kinabahan siya sa halik ng lalaki. Masarap kasi sa pakiramdam. Para kang ginagalang, para kang iniingatan. Which is alam niyang imbento lang ng siraulo niyang isipan. "Pwede naman. Remember my offer?" Tugon ni Tyrone. "Tatawagin ko bang karangalan yun, sir?" "FYI lang, sir. May boyfriend po ako at mahal ko yun. Medyo mukhang pera lang minsan pero mahal naman ako nun," sabi ni Rosenda. "Hindi yan ang pakiramdam ko nang ibugaw ka niya sa akin," prangkang sabi ni Tyrone. "Ay, judgmental ka, sir," biro ni Rosenda. "Trabaho ko kasi ito, sir. Tsaka medyo kinakapos kami. Dahil lahat ng kita ko napupunta sa gamit ng tatay ko. 300 lang naman ang kada gabi ng partner ko bilang waiter eh. Kung sa pagsushow naman, well, medyo kumikita kasi sa ipit at hagis. Pero madalang ang matao, sir. Madalas kada Sabado lang. Kapos talaga, sir. Sa bahay ko nga sila nakikituloy dahil sa hinahabol na sila ng nanay niya sa mga pinagkakautangan." "What? You live together? Kasal ka ba?" Nakakatawa si sir, oh. Makaluma. Uso na sir yung live-in, diba? Ang dami naman dyan. Laki ng gasto sa kasal, naghiwalay din. Di pa naman nakakabayad ng inutang o niloan. Aanhin mo naman ang basbas ng pare o ng west kung pwede naman tumayo sa isang tahimik na lugar at magpabasbas sa Diyos, di ba sir? Libre pa, sabi ni Rosenda. "Hindi mo man lang ba pinangarap na makasal? I mean, magsuot ng wedding gown?" Si sir talaga, daming dreams. Allergic nga ako dyan sa dream na yan, di ba remember? Okay na ako kahit walang ganun sir, basta mahal ako at lalong-lalo na ako lang. Medyo ikakapraning ko kasi sir kapag may iba. Kasi ako kahit 1,000,000 tuksong ilatag sa akin, sa uri ng trabaho ko hindi ko siya kayang lokohin. Kahit pa nga pakiramdam ko, never mind, masyado nang madrama eh. Chill lang dapat tayo dito sir, sabi ni Rosenda. Ikaw sir, parang mga 5 to 6 ang tanda mo sa akin eh. So let's say mga 30 ka ba sir? Kamusta naman sir ang buhay-buhay? Toxic ba ang kumpanya? Maluho ba si misis mo? Maingay bang mga bata kaya nasa labas ka ngayon at nag-a-unwind kasama ng tulad ko? Sunod-sunod na tanong ni Rosenda. Tumawa ng malakas ang lalaki. May patinga-tinga pa ito. Pero pahawan-tawa nito. Parang pilit. Parang hindi tumatago sa tenga. Parang mas palahaw kaysa pagtawa. At wow, grabe ang gaganda ng mga ngipin. Wait, wala man lang butas ang bagang o pastang kulay itim. Shock, ang sarap talaga ng buhay ng lentek na mayayamang ito. Pagkatapos nitong humalakhak ay muli siya nitong sinunggaban ng halik. Pero tulad kanina, ganun pa rin ang halik nito. Masuyo, masarap sa pakiramdam. Yun bang parang natuwa lang sa mahal niyang asawa kaya kiss ng rewards? Ay Rosenda, yung imagination mo super na sa limit. Sita ng dalaga sa takbo ng kanyang isip. This time matagal ang halik ng lalaki. Para bang may paghahangad, parang may pangungulila, parang may pagsamo. Lumalalim ang halik ng lalaki. Kaya napakapit si Rosenda sa bewang nito. Kaya naman lalong humigpit ang yakap ng lalaki sa kanya. Hahawak ang kamay ng lalaki sa likod niya nang medyo naging malalim ang tugon niya sa halik nito. Hindi lang halik ng pagpapaubaya. Masarap kasi sa pakiramdam ang halik nito. Parang idinuduyan ka sa sarap.
Parang Antox lechon na ang sarap balik-balikan. Parang Kentucky Fried Chicken, simut sarap. Mga labing parang donut na ang sarap-sarap kagatin. Hanggang naramdaman ni Rosenda na gumapang ang labi ng lalaki sa baba niya. Hanggang sa kanyang leeg. Lumipat ang kamay nito nang mula sa likod patungo sa ilalim ng kanyang harap, na parang tinatansya at tinetsyempo. Pero bago pa man tuluyang bumaba ang mga halik ng lalaki at bago pa man masalat ang kambal na chocolate hills, ay huminto ang lalaki. Saka siya binitiwan at muling tumingin sa dagat na kuyumang mga palad. Anyari? Bulong ni Rosenda. Inamoy-amoy ni Rosenda ang sarili. Itinaas ang kamay at sininghot-singhot ang bahaging kilikili. Mabango naman siya. Amoy bench at lantis pa nga. Bakit bigla itong bumitaw? Nakaramdam ng insulto si Rosenda. Hating gabi na. Malamlam lamang ang ilaw ng lampara. Mukhang sila lamang ang bisita ng resort. Pero hindi pa rin magawa ng lalaking pumatol sa putatsing na tulad niya. Nakaramdam ng pagkapahiya si Rosenda sa sarili. Kung si Russell siguro ang kasama niya, malamang siyang nakahawak sa barandilya ng terrace na ito. Biglang kumudlit sa isipan ni Rosenda ang uri ng halik ng lalaki kanina lang. Malayong malayo sa possessive and savage kiss na trip ni Russell. Parang trip ng prinsipe ang smooth like butter na pakikipagniig. Pero ayun na nga nagsisimula na bakit tumigil pa? Maktol ni Rosenda. Sa palagay niya ay 12:00 na ng hating gabi. Lalong pinadilim ng kalangitan ng paligid dahil nakatago ang buwan at walang mga bituin. Marahil uulan ng madaling araw. Ano bang trip ng lalaking ito? Sa isip-isip ni Rosenda. Diyos ko, kung mababawi ko ng 5,000 binayad nito kay Boss Genesis, ay ginawa ko na lang nang matapos na tong kakapahula ni Prinsipe sa kanya. Kung ano bang ikaliligaya nito. Ang hirap hanapin ng kiliti, Diyos ko po. Ang kaso kapag napasok na ni Boss Genesis sa bulsa ang pera, nuknukan ng kuripot yun, kaya no refund, no discount nga dun bakit pa kasi siya tinake out nito kung hindi naman pala siya papapakin all the way? Bulong ni Rosenda, nang biglang maalala na inalok nga pala siya nito ng private show sa bahay daw nito. Aha, gets ko na. Gets ko na, sir. Diyos ko, Rosenda, ang bubita mo naman. Bakit ngayon mo lang na-realize yan? My God, isa kang kampo ng mga patay. Sinulya pa ni Rosenda ang lalaking madilim pa rin ang muka, kasing dilim ng kalangitan. Malayo pa rin ang tanaw na para bang hinihintay ang barko ng Titanic. Naiinis na siya sa lalaki. Pwede naman kasing tumbukin na ang gusto. Pero mas gusto pang nakikipagpatentero siya sa word puzzle. At hulaan ang trip nito. Diyos mio, baka mga 50 pesos lang ang mapunta sa kanya pambili ng napkin. Bumuntong hininga si Rosenda ng malakas at narinig ito ni Tyrone. Pinipilit ni Tyrone na ilayo ang atensyon sa babae. Nagugustuhan niya na kasi ang halikan ito. At bilang si Tyrone na pagkakakilala niya sa sarili, kapag nahumaling siya sa halik na iyon ng babae, ay hahanap-hanapin niya ito. At kakaadikan na naman, at halos mababaliw na naman siya kapag hindi ito natikman, kahit isang segundo lamang. Hindi na gusto ni Tyrone na maulit ang nakaraan. Ayaw na niyang ipagkatiwala ang buhay at pag-ibig sa mga taong pera ang sentro ng pangangailangan. Natatakot siyang masaktan ulit. Pero ang babaeng kasama niya, ang babaeng kausap ay malayong malayo sa dating babaeng minahal. She's the exact opposite of Marjorie. Si Marjorie malambing at mahinhin, hindi maharot tulad ng kasama ngayon. Si Marjorie tahimik at mahinahon magsalita, hindi tulad ng babaeng kausap na maingay at prangka pa. At higit sa lahat si Marjorie, wala pang karanasan ng mahalin niya. Hindi katulad ng kausap na baka pinagkasasan na ng iba, pero hindi katulad ni Marjorie. Honest ang babae at hindi tinangkang magbanggit ng pera sa harap niya. Hindi kailanman nagpaawa, lalong hindi sunggab agad na parang oportunista. Pero nanaigan takot ni Tyrone. Dahil alam niyang tulad ng nakaraan ang lahat ay posibleng palabas lang pala. Samantalang kinuha naman ni Rosenda ang lumang modelo ng cellphone na nasa loob ng medyas niya, sa suot na boots. Saka nagpatugtog ng isang pamilyar at paborito niyang tugtog noong nag-aaral pa lang siyang sumayaw. Pumailan lang ang tugtuging whisper. Careless. Okay na, sir? Gets ko na ang trip mo. Eto na, sir. Sorry, minsan talaga slow ang signal ng globe kaya ngayon ko lang na-gets. Unti-unting umindak ang babae sa saliw ng musika. Naging napakakaakit-akit ni Rosenda habang kung paano kabagal ang bawat tempo ng tugtugin. Ay siya ring bagal ng bawat niyang kembot at indayog.
Kinuha ni Rosenda ang kamay ng lalaking nakahawak sa barandilya. Para pangang na out of balance ito. Nakita niyang nakayuko ang lalaki kaya hindi magtama ang kanilang paningin. Pero determinado si Rosenda kaya hinawakan nitong mukha ng lalaki. Saka dinampian ng halik sa labi. Ang tila natutulan ng lalaki. Pero damping halik lang. Then Rosenda bit his lower lip. Tiningnan na rin siya sa wakas pero saglit lang. Tapos biglang naging tagus-tagusan na. Hindi na lang pinansin ni Rosenda baka naiilang lang talaga ito. Pagdating ng chorus ay mas lalong naging mas maharot ang galaw ni Rosenda at ginilingan ng lalaki habang paminsan-minsan ay idinidikit ang katawan sa likod at dibdib ng lalaking napapatingala na lamang. Halos mainsulto na si Rosenda sa kawalan na reaksyon at interes ng lalaki pero pinag-igihan pa ng dalaga hanggang sa gawin ni Rosenda ang ultimatum. Unti-unting tinanggal ni Rosenda ang saplot sa harap ng lalaki. Habang gumigiling pa rin sa saliw ng erotikang tugtuging Careless Whisper. Walang damit na si Rosenda sa madilim na teres ng kubo sa ilalim ng tagong buwan. Kinuha ni Rosenda ang nanginginig ng kamay ng lalaki at dinala sa kanyang hinaharap. Saka humawak si Rosenda sa buhok ng lalaki. Tumalikod si Rosenda at iniyapos ang kamay ng lalaki sa katawan niya. Saka siya muling gumiling ng maharot. Umabot na rin sa ultimatum ang kabaitan ni Rosenda. Sobrang naiinsulto na siya. Sir, alam ko nandidiri kayo sa tulad ko. Alam kong ni sa panaginip hindi mo masikmurang makasama ang tulad ko. Pero nandito ako sir, hindi lang dahil sa perang ibinayad mo. Nandito ako sir dahil nagbayad ka at trabaho kong eserbisyo sa iyo ang bawat sentimo ng pera mo. Habol hiningang sabi ni Rosenda at ini-off na ang music. Sa amin kasing dukha sir, hindi birong kumita ng pera. Kita mo naman na kahit binababoy o may tulad mong wala ngang ginagawa pero para ka na rin sinasampal ng iniinsulto at durae. Gagawin pa rin namin ang lahat para mabuhay, sabi ni Rosenda. Hindi na kasi niya kayang insultong natatanggap. Puyat man siya, may puso at damdamin din naman siya, no? Ginawa ko na ang lahat, sir. Para lang tumbasan ng serbisyong ibinayad mo. Pero ikaw nang may problema, sir. At hindi ako. Pero sorry sir, no refund, no exchange ang bar na yun. Kaya malabo mong mabawi ang pera mo. Sabi ni Rosenda, saka dinampot ang hinubad na costume at pilit na isinuot. Pero dahil nanginginig na siya sa galit at insultong natatanggap. Ewan niya pero hindi niya alam kung bakit naiiyak siya ng mga sandaling yon. Samantalang dapat ay sanay na siya. Sino bang talo at dehado? Di ba hindi naman siya? Sabi ni Rosenda sa sarili. Pumapatak na ang luha ni Rosenda. Habang pilit na hinahanap sa madilim na kubo ang lusutan ng kamay sa damit, na hirap na siyang suotin ngayon. Dito siya naiinis eh. Kung kailan nagmamadali saka siya natatanga. Ano ba? Makisama ka naman. Bulong ni Rosenda sa costume niyang hindi niya makita-kita kung saan ang manggas. Wala na rin siyang pakialam kung baligtad man ito. Kahit madilim ay nakita ni Rosenda na kumilos ang tuod na prinsipe. Biglang hinubad ng tuluyan ang polo, pero para lamang pala isuot sa kanya. Kinabig siya nito at niyakap ng mahigpit. Pipigla sana si Rosenda pero hindi siya nito binigyan ng pagkakataon. Mas humigpit pa kasi ang yakap nito. I'm sorry. Hindi itong gusto kong mangyari. Huwag mo nang isipin ang binayad ko. Gawin mo man ito o hindi. Hindi ko yun ire-refund. Mag-uumaga na. Iuuwi na kita. Sabi ng lalaki. Umatungal si Rosenda na parang batang inagawan ng candy. Why? What happened? Anong masakit sa'yo? Biglang napalingon si Tyrone sa babaeng biglang umatungal ng iyak. Ay, wala naman sir. Joke lang yun. Feel ko lang maging baka na umuunga-unga paminsan-minsan. Sagot ni Rosenda. Peste naman buhay to. Nasabi ng dalaga. Anong sabi mo? Pakilakasan, malakas ang alon ng dagat eh. Hindi ko marinig. Sabi ni Tyrone. Wala naman akong sinabi sir. Sabi ni Rosenda. Meron. Giit ni Tyrone. Ay, sige, meron na nga. Ang sabi ko, sir, peste naman ang buhay to. Sabi ni Rosenda. Paano naman, sir? Sa lahat na lang ng bagay, puro na lang rejection. Isipin nyo, nireject ako dati. Isipin nyo ha, club na yun. Club na ang buisit na yun. Pero nireject pa ako at hindi daw ako kagandahan. Kaya kahit maghubad daw ako ay hindi sila kikita sa akin. Kainis. Parang nagkatotoo eh. Oh, hindi pa yan ang kamalasan ko, sir. Di eto na nga. Hindi na ako umubrang dancer o kahit
ano man, hindi rin uubra. Eto na sir, makinig ka, naggigigil ako sa kapestehan ng buhay ko sir eh. Hindi daw ako pwedeng dancer, kaya nag-apply na lang akong janitress. Pero anak ng putaktek may bangs. Pati yun, magdamag kong binuntutan ng singkit na si Boss Genesis, tanggapin lang ako sa club bilang janitress. Alam mo ba sir na buwan ang inabot? Kung hindi ko pa naging shota ang waiter at yun ang nakiusap para lang makapagsayaw sa club. Dahil kasi kailangan ko nga ng ekstrang kita dahil sa dialysis ng tatay ko. Baka kahit isang gamot, hindi ako nakabili. Pero etong pinakamalupit sir, humawa kayo sa akin at magugulat kayo sa lupit. Sabi ni Rosenda na hinawakan ang lalaki sa braso. Pinayagan nga ako ng may-ari pero 70-40 ang hatian. Eto pa, hindi pa yan ng kalupitan. Sinabihan akong magmaskara pa daw ako para daw hindi madismaya ang manonood. O diba, ang lupet sir? Sabi ni Rosenda na hindi na namamalayan ang dalagang pumapatak na ng tuloy-tuloy ang luha niya. Pero wow, may mas lulupit pa pala sa lahat ng malupit na yun sir. Alam nyo na yun, pinakamalupit. Kainis, sa lahat nga ata ng lupit, yun ang pinakamasakit. Sabi ni Rosenda. Ano naman yung mas matinding malupit? Tanong ni Tyrone. Naramdamang pait at hinagpi sa boses ng babae. Pinasadahan ng tingin ni Rosenda ang lalaki. Kainis talagang buhay to. Nang magpasabog ata ng utot ng kamalasan ay nasagip niya lahat. Nakanganga ba siya matulog? Kaya nang magsaboy ng kamalasan ay nilamon niya lahat. Hayaan mo na yung pinakamatinding malupit, sir. Secret ding malupit yun, sir. Sabi na lamang ni Rosenda. Dumukot sa bulsa ng lalaki at tinawagan si Tando sa telepono. Nailing na lamang si Rosenda habang ibinibutones ang polo na isinuot sa kanya ng kauna-unahang gentleman na nakilala niya. Maya-maya ay dumating na si Tando. Siya agad ang inakay nito patungo sa sasakyan at pinaghintay doon. Pag-alis ng babae ay nakuyom ni Tyrone ng mga kamao. Nagtagis ang mga bagang at tumanaw ulit sa malayo. Alam niya, siya o ang ginawa niya ngayon lamang ang pinakamalupit na sekretong malupit para kay Rosenda. Gusto niyang bawiin ang ginawa, pero paano pa? Gusto niya iyong hatakin at angkinin habang hinahampas sila ng alon ng karagatan. Gusto niyang magpagulong-gulong habang inaangkin ang labi nitong kay sarap halikan. Pero may dahilan at galit si Tyrone sa dahilang iyon. Pero yun lamang ang paraan para maiwasan niyang maulit at maulit ang nakaraan. Naramdaman ni Tyrone ang kaluskos ni Tando bago pa man ito nagsalita ay nilingon niya ito. Wala ba siyang itinanong sa'yo? Bungad na usisa ni Tyrone. Wala naman sir. Ano lang siya na pumasok sa tapos umiyak sa kotse sir. Binigla mo ba? Makipot pa ba sir? Tanong ni Tando pero batok ulit ang sinagot ni Tyrone. Hindi ka pa ba nagsasawa sa kahihintay at kakapain sa akin ng babae ha Tando? Sir, ikaw ang umano sa kanya, ikaw ang pumili sa kanya. Katwiran ni Tando. Ngayon oo, pero yung mga nakaraan ay hindi. Yun nga sir akalain mo. Kaya samantalahin mo na sir habang pwede pa. Magaganda yung mga sa nakaraan pero hindi mo pinatos ang mga nila. Yung ngayon na simpleng babae lang yun pang napatos mo. Minsan sir, din. Ang mo, hindi ko maano. Sabi ni Tando. Sino nagsabing pinatos ko si Rosenda? Sabi ni Tyrone. Walang nangyari, Tando. At alam mo, hindi ko nais yon. Tama ng isang kahapon. Tama ng isang pagkakamaling malupit. Panggagaya niya sa salita ni Rosenda. Pagkabanggit ni Tyrone sa pangalan ng babae, ay parang bigla na lang malumbay si Tyrone. Nakaramdam si Tyrone ng kahungkagan. Parang gusto agad niyang makarating sa sasakyan kung saan alam niyang naroon ang babae. Kainis, sabi ko na nga ba ayokong umabot sa ganito. Kainis! Napalakas ang sigaw ni Tyrone, kaya nataranta si Tando. Ay, Diyos ko naman sir. Ano ba? Ano ba yan? Oo na nga ho, naniniwala na ako sa Oo nga, alam ko nang hindi nyo inano ang Kaya kahit suot niya ang polo mo at walang kahit anong babae sa loob ng polo na yun, ay walang Yung nga, wala nga 'di ba sir? Kaya sir, tara na po sir. Sabi na lang ni Tando na naaano at natataranta sa sigaw ng amo. Napapailing na lamang si Tando.
Sa unang pagkakataon kasi tila napikon at nabalisa ang amo niya. Kaya alam ni Tando hindi sa gabing ito matatapos ang usapin tungkol sa ano ni ano. Habang si Tyrone ay malalim namang nag-iisip habang nakatanaw sa madilim na kalsada. Kung para saan at kung bakit ay dapat pa ba niyang alamin o hindi na.